Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Aba, si President Bongbong Marcos Jr. sinagot na ang kanyang kapatid na si Senator Amy kaugnay doon sa aligasyon ni Sen Amy na si BBM ay dekada ng adik. Mamaya po ibabahagi natin yan. Pero after po ng sumagot si BBM, sumagot din agad-agad si Sen Amy. So yan po ang pakakaabangan nyo. Mamaya po yan. Bago ang lahat, paki-like po muna ang video ito at syempre huwag kalilimutang mag-subscribe. Okay, kanina po mayroong press con ang ating presidente. At natanong siya tungkol nga sa sinabi ni Sen Amy doon nga sa rally sa INC. At ito ang sagot ni BBM. Okay. We don't like to show our dirty linen in public. So I'll just say this much. For a while now, we have been very worried about my sister. Nako, nagwo-worry daw sila. Sabi niya kasi, no, siguro yung pamilya niya at mga ibang kaibigan, nag-aalala daw sila kay Senator Amy. Bakit kaya? The reason is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Hindi daw yun yung kapatid niya. That view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. That's why we worry. We are very worried about her. I hope she feels better soon. Nag-hallucinate, no? Kaya sinagot siya agad ni Senator Amy. Ang sinasabi po dito ni BBM na yung tao na yan na nagsasalita at nag-aakusa sa kanya na siya ay adik, hindi yan yung sister ko. Hindi siya yan. Ang ibig sabihin ni BBM, hindi ganyan ang ugali ng kapatid ko. Kasi mali naman yung unawa nung iba. Ang unawa nila na sinasabi daw ni Bongbong Marcos na hindi ko yan kapatid. No, parang ganon yung intindi niya. Hindi yun ang gustong sabihin, ibig sabihin ni BBM. Ang ibig sabihin ni BBM, hindi ganyan si Amy. Kaya sinabi niya at nagwo-worried siya na hindi siya yan. Ibang Amy yan. Yun ang ibig sabihin ni BBM. Pero eto naman ang sagot agad ni Senator Amy. Wait lang ha. Hindi ko pala na-save eh. Hanapin na natin sa Facebook, Senator Amy. Madali naman. Eto na po. Bongbong, ako to. Kasi sabi niya, hindi siya yan. Ito sagot ni Senator Amy. Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, ading. Ano yan? Parang nag-hallucinate. Alam nyo, kapag malakas na malakas ang amat, no? Baka yung mga drug addict nakakakita na ng demonyo, yung may mga sungay na ano. Nag-iiba yung behavior. Kaya nga may napapabalita, yung nanay, ni-rape, nanay niya ha, yung sarili niyang anak, baby pa ha, ni-rape din. May mga ganyang balita. Yung mga karumal-dumal na krimen, dapat talagang pinapatawan po yan ng kamatayan. Death penalty ang dapat dyan. Kaya nga, kaya nga, hindi tayo nanghihinayang kung yan ay tumumba noong war on drugs ni Tatay Digong. Dahil ganyan yung mga krimen. Rape. Nanay niya, ni-rape. May mga balitang ganyan. So, ano nakikita mo, Bongbong? Kung ano-ano nakikita mo, patunayan mong mali ako.
Gusto kong mali ako. Sabi ni Amy, Mr. President, patunayan mo. Paano mo patutunayan? Dahil sasabihin mo lang na, hindi yan yung kapatid ko eh. Hindi siya yan. Kaya nga, nag-worried nga kami. Ang babaw naman nun, Mr. President. Sino ba nagturo sa'yo? Sino ba mga advisor mo? At ilang araw nyo pa yung pinag-isipan ha? Ilang araw pa bago ka nakasagot. Sino nag-isip niyan? Sa palagay mo, mabubudol, mauuto mo ang taong bayan sa sagot mo na yan? Sa alibay mo na yan? Sa katwirang ganyan? Hindi nyo na mapapalusutan, Mr. President. Alam na ng buong mundo, ikaw ay nagdudroga. Alam na ng buong mundo, ikaw ay magnanakaw. Paano nyo wala na. Wala na. Hindi nyo na mapapaniwala ang taong bayan. Eto nga kung sino-sino na inaaresto, yung mga tauhan ng DPWH, ang congressman lang si Saldico. Bakit hindi mo makanti ngayon yung mga congressman na nasa Quadcom, mga mayayabang, mga korakot yung mga yan? Wala na, Mr. President. Checkmate na kayo, corner na kayo. Mahihirapan na kayong malusutan ito. At meron ka pang insertion na 97 billion pesos sa budget ng 2026. Ayan latest pasabog ni Saldico. At pagsabihan mo rin itong mga tagapagtanggol mo, no? Na itong si Chismosong Lacson. Eto nga sinagot nga siya ni Jason sa unahin natin itong military junta raw, no? Totoo pong may balak na magtatag ng civil military junta at katunayan may lumapit pa nga sa akin at gagawin daw akong miyembro ng junta. Etong ang nagsasabi nito si si Lacson. Sabi naman ni Jason sira ka pala. Senador ka at alam mo paglabag sa Constitution iyon. Di sana pinahuli mo iyong mista mong mahal o hangal. Bakit hindi sabihin kung sino iyong lumapit? Ito ba iyong gumastos sa iyong kampanya na sinasabing sharing funder ng malaking pagtataksil sa bayan? Alam nyo, ang daming expose na ni Lacson, pero ni isa wala siyang pinangalanan na mga congressman, senator. Meron siguro yung mga district engineer. Yan lang ang kayang ipa-aresto nitong mga to. Yan lang ang kaya nilang tapatan. Walang pinangalanan na na congressman. Puro expose. Meron ngang patutsada diyan nung nabubuhay pa si Miriam Defensor Ganyan din ginagawa nito dati pa. Alam ko yan, inabot ko si Lacson Puro ganyan yan, puro expose. Puro chismis. Wala ring pinapakitang ebidensya, wala ring pinapangalanan. Puro puro chismis lang. Dati ng ugali ni Lacson yan. Para niya mapagtanggol si Bongbong Marcos. Ito pa nga, yung sa 100 billion insertion ni Bongbong Marcos na ibinulgar ni Saldico. Pero ang palusot ay yung dalawang undersecretary at sila daw yung tumanggap at nagbulsa ng 25 billion kickbacks. 'Di ba? Sinabi yan ni Lacson. Sabi naman ni Sir Jason Ma'am, sir, kahit grade 2 pupil, hindi mo mapapaniwala na nakapaghakot ng 25 billion na delivered sa palasyo nang hindi namamalayan ni BBM. Ginawa mo pang tanga ang mahal mong presidente. Undersecretary ka lang, kumita ka ng 25 billion. Napalusutan mo 'di ba? Hindi nyo na madadaya ang taong bayan, hindi nyo na mauuto ang bababaw ng mga dahilan nyo. BBM magnanakaw, BBM adik.
Oh, hindi nyo na maano yan. Hindi nyo na mapapalusutan yan. Ito pa, yung ikang mga revelasyon ni Sen. Amy Marcos sa INC ay pawang mga hearsay lamang. Yan ang sabi ni pangalan nito, ni Lacson. Tanga yata iyong PMA graduate na ito. Paano magiging hearsay iyong personal testimony ng nakatatandang kapatid na personal na saksi sa gawi ng kanyang kapatid? Hindi ba't kinuwento nga ni Senator Amy? Si Senator Amy ang naglilinis ng basura nila, ng kalat nila. Ano bang kalat ito? Yung kalat ng tropa na kapag nag-inuman, iwan na yung mga alak, nagkalat sa lamesa, yung droga, yung marijuana, nagkalat. Ang nagliligpit si Senator Amy saka Metrocom. Dati kasi Metrocom pa yung tawag, hindi pa PNP. Ngayon PNP na. Yun yung mga naglilinis after nilang mag-party-party, mag-inuman, mag-session. Ganyan kababoy, bata pa lang. Sabi ni Senator Amy, nung bata pa lang paano masasabihin Senator Lacson na ito'y hearsay? Personal, ang tawag dito? Personal knowledge ito. Siya mismo nakikita niya. At ito'y personal testimony. Paano makikitang masasabing hearsay? Hilaw na naman yung pangangatwiran, yung palusot nyo para mo lang maipagtanggol. Mag-isip-isip ka ng maganda-gandang yung pwede namang pumunta sa isang magandang argumento. Napakababaw talaga ng mga pagtatanggol. Wala Hindi nila malusutan talaga ito At itong corruption, itong drugs, alam na ng buong mundo. Alam na. Yung corruption, wala na. Sumambulat na sa buong mundo. Yung pagiging addict, wala na rin. Alam na rin ng buong mundo. Ano pa? Saan ka pa? Anong dahilan pa? Anong palusot? Paano pa madedenggoy ang taong bayan at yung mga tao sa mga international community? Hindi na. Booking ka na. Kulang na lang talaga. Dapat na lang talaga bumaba itong taong to Dapat na lang. Kaya lang siyempre, maraming maraming magpipigil dyan. Marami. Yung mga matatakaw sa kapangyarihan at matatakaw sa pera. Tapos yung pagiging addictus nga niya, may mga signs yung mga gumagamit ng coke. May mga signs. Ni-research ko Ito unang-una, yung nose or gum bleeding. Diba nakaraan? Nakuha na ng video yan. Nag-viral yan. Nagdugo yung ngipin, yung bunganga ni BBM. Ayan na yung sign. Kasi ang paggamit daw ng coke, pwede mo itong singhutin, di ba? Dito sa kuko mo, o dito, kumuha ka, pwede mong singhutin. O kaya naman, pwede mo ring sindihan, na parang shabs. Tapos hihigupin mo yung usok. O kaya naman pwede mong isipilyo. Dito sa gums mo. Isipilyo. At pwede mo ring iturok. Yung paturok. Yun ang lumabas sa research ko. At yung lagi nating nakikita na panayang ganun ang panga ni panayang ganun din. Panayang ganun. Isa rin po yan sa sign. Yung Joe, yung galit na galit yung panga. Ikatlo, sumasakit ang ulo. Siguro, pag pawala na yung amats. Kasi pag malakas ang amats niyan, ito pala, party drugs. Kaya tinan nyo, ang hilig nila sa
Si Araneta, ang hilig sa party-party, sasayaw-sayaw. Si Sandro, si BBM. Ano siya, parang alive siya. Yung uppers nga eh. Gising na gising ka eh. Uppers. Party drugs pala yan. Yung pang-apat, chest pain. Pwede ka palang ano dito, pwede palang sumakit yung chest mo, yung dibdib mo. Baka ito yung kinamatay ni Tantoko. Yung, di ba, nagparty-party pa sila sa LA. O, di ba, namatay yun. Bilyonaryo yun. Anak ng mayaman yun eh. Number 5, ito yung very bad mood. O, parang minsan nag-iiba yung mood. Irritable, mabilis magalit. O, di ba, nakaraan, madalas dyan, nagsasampalan, nagsusuntukan. Kaya nga, nagpakita pa si Bibi, may black eye dito, di ba? Tapos yung isa, sinugod sa St. Luke's ng helicopter eh. Nangyayari. Eto na. Oh, number 6, hallucination. Ha? Nightmare. Sabi nga ng kapatid mo, na kung ano-ano nakikita mo, Ading. Ha? Magpagamot ka na, bumaba ka na ng Malacanang. Ayan no. Isa sa sign, hallucination. Tapos neglecting your duty. Wala na kasing kakayahan eh. Tapos sa utak, marami pa. Marami pong ano yan eh, maraming sign at mga symptoms. Kung i-research nyo sa Google, sa AI, o kaya mag-type lang kayo sa YouTube, ang daming nag-i-explain tungkol sa coke. Kung ano yung effect nito, kung ano yung mga sign, kung ano yung symptoms. No? Yung mga singhot ng singhot, normal yun. Normal sa gumagamit yun. Kaya hindi ko na sinama. Karaniwan na yon. So, okay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you next time. Bye-bye.